Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan napilitan si Jiang Rubing na sumugod para labanan si Ron Xiang. Isinigaw pa niya na handa na siyang mamatay kung aabot sila sa puntong may papakasal siya sa isang halimaw na hindi naman niya gusto. Ngunit tila walang halaga ang pagsugod niya kay Ron Xiang dahil isang kamay lamang ang ginamit nito at madali niyang napigilan ang mahabang espada. Kasabay nito ay nagpakawala siya ng mapanghamak na aura at hayagang nilate ang lahi ng mga tao dahil kailangan pa raw nilang umasa sa isang babae para lang harapin siya. Matapos noon ay lalo pang naging bastos ang kanyang kilos habang ipinapahiwatig niyang si Jiang Rubing ay magiging asawa niya at tila sabik na raw itong pumasok sa silid pangkasal kasama siya. Halos wala namang magawa si Jiang Rubing sa tindi ng pressure na nagmumula kay Ron Xiang kaya hindi niya ito maitaboy gamit ang kanyang lakas. Samantala ang mayabang na halakhak ni Ron Xiang ay nagdulot ng matinding kahihiyan sa buong lugar. Nag-aapoy sa galit ang mga mata ng mga younger generation na naruroon ngunit sa kabila nun ay walang sinuman ang nangahas na humakbang pasulong habang pinapanood nilang tila mahuhulog sa kamay ng isang demonyong nilalang ang walang kapantay na kagandahan ni Jiang Rubing. Dahil doon ang matinding kawalan ng kapangyarihan, galit at kahihiyan ay kumalat sa puso ng lahat. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon sa sandaling iyon ay bigla na lamang may tumalsik na malapot na likido na direktang tumama mismo sa mata ni Ron Xiang. Si Jiang Rubing pala ang may gawa noon. Hinarap siya nito ng may matinding pandidiri at malinaw na ipinakitang ang maruming salitang ginamit nito tungkol sa silid pangkasal ay isang insulto sa kanyang Red Moon City. Bilang anak daw ay ni Jiang Churan ay hinding-hindi niya ibababa ang sarili upang pakasalan ang isang mayabang na nilalang mula sa dagat tulad ni Ron Xiang. Agad na umakyat ang galit sa ulo ni Ron Xiang at ibinuko niya ang kanyang 5 daliri bago naghanda ng isang sampal na may kasamang aura. Ngunit bago pa niya ito may sigawa ay isang balingkinitang braso ang biglang humawi sa hangin at direktang pinalo palayo ang kanyang kamay. Ang dumating ay walang iba kundi si Li Yunxiao na agad na pumwesto sa harap ni Jiang Rubing upang protektahan siya. Mariin niya ring sinabing nahihibang na raw si Ron Xiang kung inaakala nitong walang gagawin na pagkilos sila Jiang Churan sakali man na masaktan si Jiang Rubing. Sa sandaling iyon ay naging kasing dilim ng tahimik na tubig ang mga mukha ni na Jiang Churan kasama sila Ning Qiu at Ruan hanggang malinaw na pahiwatig na hindi nila nagustuhan ang nangyari. At kung hindi na magitin si Li Yunxiao ay malamang na hindi na nila mapipigilan ang kanilang sarili na sumugod at patayin si Ron Xiang. Nang makita naman ni Li Yunxiao na nanginginig na si Jiang Rubing at halos maiyak na ay nakaramdam na siya ng matinding awa para dito. Naisip niya na napakalupit talaga ng Mondi dahil bagamat si Jiang Rubing na ang pangalawang binibini ng Jiang family at nagtataglay ng marangal na katayuan ay kailangan pa rin itong harapin ng mag-isa ang malupit na kapalarang ito. Sa pagkakataong iyon ay buo na ang desisyon niya kaya mahinahon siyang kumilos upang pakalmayan si Jiang Rubing at ipinakitang siya na ang baalang magtaboy sa halimaw para pabolaykan ito sa dagat. Ang mga salita namang iyon tuluyang nagpabagsak sa nanginginig na si Jiang Rubing kaya hindi na niya napigilan pa na maluha at umiyak ng malakas sa dibdib ng ating bida. Basang-basa ng kanyang mga luha ang asol na kasuotan nito habang lantaran siyang umiiyak sa harap ng libo-libong martial artist. Ang kanyang pag-iyak naman ay tumagos sa puso ng lahat at pumukaw ng matinding awa para sa marupok na dalagang sa kabila ng mataas na katayuan bilang binibini ng Red Moon City ay tila wala pa ring magawa laban sa umiikot na gulong ng kapalaran. Ang pinaka-naapektuhan naman sa kanila ay si Ruan Zimao dahil halo-halo na ang kanyang emosyon lalo na nang wala siyang magawa para sa babaeng pinakamamahal niya. Sa huli ang tangi na lamang niyang nagawa ay ang sumigaw ng buong lakas para hilingin kay Li Yunxiao na paslangin si Ron Xiang kahit na anong mangyari. Marahan namang hinaplos ni Li Yunxiao ang buhok ni Jiang Rubing bago pinaalalahanan si Ruan Zimao na huwag siyang udyukan. Alam niya raw na pambihira rin ang pinagmula ni Ron Xiang at bilang isa lamang nilalang mula sa Southern Region ay wala siyang sapat na lakas ng loob upang basta harapin ang maharlikang pamilya ng Four Seas. Para sa kanya ay sapat ng turuan niya ito ng leksyon upang hindi na nito pagnasaan pa si Jiang Rubing. Labis namang ikinagalit ni Ruan Zimao ang pagsasawalang bahala sa kanya ni Li Yunxiao kaya nagsisisigaw na siya na parang tanga habang pinagtitinginan siya ng lahat. Hindi naman na ito masyadong pinansin ni Li Yunxiao at sa halip ay tumawa lamang siya bago marahang inakay si Jiang Rubing pabalik sa kanyang mga magulang.
Samantala ay seryoso ang ekspresyon ni Ning Qiu habang nag-aalala nitong pinayuhan si Leon Xiao na huwag nang ipilit ang laban kung hindi nito kayang manalo. Dagdag pa ni Ning Qiu na ayaw niya raw may mangyaring masama sa ating bida kaya wag daw itong gumawa ng padalos-dalos na desisyon. Bahagya namang ngumiti si Leon Xiao sa kanyang narinig at pagkatapos nun ay tiniyak niya na bagamat medyo mahirap ang kalaban ay napagpasyahan na niyang bugbugin ito hanggang sa hindi na ito makilala ng sarili nitong mga magulang. Agad namang nagulat si Ning Qiu dahil ang tapang at ugali ni Leon Xiao ay tila kaparehong-kapareho sa pagkakakilala niya kay Gu Feiyang. Dahil dito ay ngumiti siya at hinikayat si Leon Xiao na ibigay ang lahat ng kanyang makakaya at siya na ang bahala sa magiging kahihinatnan ng laban mamaya. Sa kabilang banda naman ang simpleng paghikayat na iyon ay agad na nagdulot ng sunod-sunod na reaksyon sa mga manunood kaya sumabog ang buong plaza sa dumadagandong na mga sigawan at hiyawan. Biglang umalangaw sa buong arena ang sunod-sunod na sigawan ng mga tao na hinihikayat si Leon Xiao na bugbugin at patayin si Ron Xiang. Marami ang humihiling na ibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya at ipagtanggol ang karangalan ng sangkatauhan. May ilan pang sumigaw na pilayin niya ang halimaw mula sa dagat hanggang sa isang iglap ay nag-init ang dugo ng buong karamihan. Ang nakabibinging mga sigaw ay umalangaw sa kalangitan sa ibabaw ng Red Moon City na tila gumugulong na kulog. Samantala ay hindi itinago ni Ron Xiang ang kanyang killing intent habang malamig siyang nakatingin kay Leon Xiao. Tila natutuwa pa siyang naglakas loob itong humarap sa kanya dahil sa wakas ay magkakaroon na sila ng pagkakataong ayusin ang lahat ng dati nilang alitan. Ngunit bago pa niya tuluyang maipahayag ang kanyang banta ay muli siyang sinalubong ni Leon Xiao ng isang malagkit na likido na mas malaki pa kaysa sa nauna. Kasunod pa nun matapos panasan ang kanyang bibig ay walang pakialam niyang ipinakita na parabang may malaking problema sa kanila. Nilinaw niya na simula sa umpisa ay sila Ron Xiang na kasama sila Demon Lord Xiang ang may pagnanasa na paslangin siya kahit na wala naman siyang ginagawa kaya wag daw siyang idiin na parang siya ang may kasalanan. Hindi naman napigilan ni Ning Qiu na magulat sa eksenang iyon gayong hindi niya maiwasang isipin na tila talagang hinulma si Leon Xiao mula sa eksaktong parehong halmahan ng kanyang ama. Samantala ay namutla sa galit si Ron Xiang dahil sa muling pang-iinsulto sa kanya pati na rin sa ginawa sa kanya ni Leon Xiao. Naalala niya pa ang kanilang nakaraang laban na hindi natuloy bago pa niya tuluyang mapahirapan si Leon Xiao hanggang sa mamatay at para sa kanya ay isa iyong malaking panghihinayang. Ngayon ay determinado siyang tapusin ang laban gamit ang kanyang buong lakas. Ngunit sa halip na sumugod ay biglang tumalikod si Leon Xiao at nagsimulang tumakbo palayo na parabang nang aasar lamang ito sa kanya. Sa sobrang galit ay halos sumabog ang dibdib ni Ron Xiang habang muli niya itong hinabol at pinaalalahanan tungkol sa isang dragon artifact na maaaring nakuha nito sa loob ng Alchemy Tower dahil gusto rin niyang makuha iyon. Subalit lalo lamang siyang pinagtawanan ng ating bida dahil bukod sa ayaw niyang ibigay ang bagay na iyon ay may ilan din siyang gustong kunin mula sa mga kayamanan ni Ron Xiang. Samantala dahil sa walang pakialam na kilos ni Leon Xiao ay napabuntong hininga ang mga manunood at nagsimulang magduda kung tama nga ba sila na sa ganitong klaseng tao ipinagkatiwala ang dignidad ng sangkatauhan. Maya-maya pa ay tuluyan nang napuno si Ron Xiang kaya kinabig na nito ang kanyang sandata para humanda sa isang pag-atake. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang 5 daliri at isang napakabigat na dragon aura ang sumabog mula sa kanyang katawan na parabang isang tunay na dragon ang kumawala sa 4 seas. Nang mapakawala na niya ang napakalaking puwersa nito ay paulit-ulit nitong winawasak ang nakapaligid na hangin pero hindi natinag si Leon Xiao at sa halip ay magaan niyang isinagawa ang kanyang footwork habang iniiwasan ang sunod-sunod na pag-atake. Sa sobrang bilis ng kanyang kilos ay tanging hindi mabilang na after images na tila mga paru-paro lamang ang nakikita ng mga manunood. Ang malala pa doon ay naging tunay na nakasisilaw na palabas ang kanilang labanan dahil ginawa lamang ni Leon Xiao na circus ang mga atake ni Ron Xiang. Napakunot naman ng noo ni Lu Qingyan dahil alam niyang higit pa rito ang tunay na lakas ni Leon Xiao ngunit hindi niya maintindihan kung bakit patuloy nitong itinatago ang kanyang kakayahan. Samantala ay lihim na umiling si Ruan Hangyo dahil unti-unti na niyang ibinababa ang tingin sa posibilidad na manalo si Leon Xiao. Para sa kanya ay malaking bagay na lamang na nagawa nitong tumagal ng ganoon katagal laban kay Ron Xiang na mayroong hindi maipaliwanag na lakas.
Nanatili namang seryoso si Ningqiu dahil alam niyang hindi lamang basta-basta umiiwas si Li Yunxiao matapos niyang makita ang mga kilos nito na sobrang napakasimple. Sa isip-isip niya ay hindi nito maaaring basta gamitin ang mga pinakatagong teknik ng kanyang pamilya at maging ang Moon Eye ay hindi niya maaaring ilabas ng basta-basta. Sa ganitong kalagayan ay halos imposible nang talunin ang napakalakas na Ron Xiang kaya nakahanda siya na mamagitan anumang sandali. Kapag tuluyang natalo si Li Yunxiao ay agad siyang papasok upang iligtas ito at sabay na papatayin si Ron Xiang dahil wala naman siyang pakialam sa tinatawag na dakilang layunin ng Red Moon City o sa dignidad ng sangkatauhan. Kapag nagpasya siyang protektahan ng isang tao ay ipagtatanggol niya ito hanggang sa huli kahit ang kapalit pa nito ay ang sarili niyang buhay. Samantala ay napansin ni Jiang Churan ang mga ekspresyon ng nila Ningqiu at Ruan Hangyo na tila iniisip nilang nasa napakasamang kalagayan si Li Yunxiao. Dahil dito ay nagsimula itong ipahiwatig na maaaring hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Bahagyang nagulat si Ningqiu at nagsimulang makinig ng mabuti habang nagtataka rin si Ruan Hangyo kung hindi ba malinaw na dahado si Li Yunxiao sa kasalukuyang labanan. Sa entablado ay patuloy na pinipilit ni Ron Xiang si Li Yunxiao habang kumikislap ang kanyang Dragon Chi sa paligid. Para bang nais niyang ipakita na hanggang dito na lamang ang kakayahan ng kanyang kalaban. Ngunit sa pananaw ni Jiang Churan ay hindi ganoon kasimple ang lahat dahil maaaring ang nakikita nilang pagiging dahado ni Li Yunxiao ay bahagi lamang ng kanyang tunay na plano. Kapansin-pansin daw kasi sa ekspresyon ni Li Yunxiao na tila lumilipad ang kanyang isip na para bang wala ito sa sarili pero nagagawa pero nito maiwasan ng madali ang mga atake. Sa kabilang banda naman ang ating bida ay biglang kumunat ang nod gayong sa sobrang dami ng kanyang teknik ay nahihirapan na siyang magdesisyon kung ano ang gagamitin niya roon. Kailangan niya rin mag-ingat na hindi siya makilala bilang si Gu Feiyang kaya naman hanggat maaari ay pinilit niya na hindi lumaban sa kompetisyon na ito. Samantala ay marahas na ikinumpas ni Ron Xiang ang kanyang mga kamay at ang kanyang dragon power ay mabilis na nagtipon at naging hugis ng mga dragon na pumulupot sa magkabilang braso niya. Biglang sumugod pababa ang ulo ng isang dambuhalang dragon habang sabay na hamampas pababa mula sa langit ang battle halberd. Sa harap ng napakalakas na pag-atake ay ilang beses nagbago ang ekspresyon ni Li Yunxiao dahil hindi na niya maaaring ipagpaliban pa ang kanyang desisyon. Bumuo siya ng handsail gamit ang isang kamay at biglang lumitaw ang 5 Northern Sky Cold Star Sword bago mabilis na bumuo ng isang napakalakas na sword formation. Isang nakapangangilabot na dagat ng sword chi ang marahas na hamampas pasulong at direktang sumalubong sa gintong ulo ng dragon bago sabay na sumabog ang dalawang puwersa. Ang 5 9th rank artifacts na biglang lumitaw sa harap ng lahat ay nagdulot ng matinding reaksyon sa mga naruroon lalong-lalo na si Ruan Hangyo. Bukod sa malinaw niyang nadarama ang nakagigimbal na aura mula sa 5 mahabang espada ay hindi niya rin lubos maisip na mayroon ganun si Li Yunxiao. Walang duda na lahat ng iyon ay 9th rank artifacts. Sa sandaling mabuo ang sword formation ay isang napakalakas na bugzo ng kapangyarihan ng kumalat sa buong arena habang si Li Yunxiao mismo ang nasa pinakasentro nito. Isang napakalaking vortex na binuo mula sa nagbabanggang sword chi at dragon chi ang marahas na nagwala at itinulak ang defensive barrier ng arena hanggang sa pinakadulong limitasyon nito. Tila anumang sandali ay maaari itong tuluyang mabasag. Nabitag sa gitna ng napakalaking dagat ng sword chi si Ron Xiang at desperado niyang pinilit na lumaban habang walang humpay na bumabagsak sa kanya ang sunod-sunod na pag-atake. Paulit-ulit na tumama sa kanyang katawan ang sword chi hanggang sa halos lumabas ang kanyang mga mata sa kanilang mga socket. Eksakto sa sandaling iyon ay nakita niyang papalapit si Li Yunxiao. Kumislap ang napakalakas na kidlat sa paligid ni Li Yunxiao at isang martilyong naglalaman ng Thunderlaws ang marahas na hamampas diretso sa katawan ni Ron Xiang. Sa isang iglap ay sumabog ang libo-libong kidlat sa buong lugar at marahas nitong niyanig ang paligid na siya namang ikinagulantang ng lahat. Bahagyang napasinghap si Jiang Churan habang isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Lalong naging kapansin-pansin para sa kanya ang tunay na lakas ni Li Yunxiao dahil malinaw na napakalalim pala nitong magtago ng kakayahan. Hindi niya maiwasang isipin kung sadyang itinatago ba ng binata ang kanyang lakas upang hindi matuklasan ng iba ang tunay niyang pinagmulan o talagang ganito lamang ito makipaglaban. Dahil dito ay tinanong niya si Ningqiu kung ano talaga ang pinagmulan ni Li Yunxiao at sino ang malaking puwersa na nasa likod nito.
Pero lihim ding namangha si Ningqiu ngunit nanatili itong kalmado at ipinaliwanag na isa lamang bagong kakilala si Li Yunxiao. Saad pa niya na hindi niya kailanman ugali ang Yuzezane ang pinagmulan ng mga taong kanyang nagiging kaibigan kaya wala rin daw siyang ideya. Samantala ay nag-aalalang nagtanong si Jiang Rubing kung may posibilidad bang manalo si Li Yunxiao. Sa tanong naman nito ay sandaling nag-isip si Ningqiu ngunit dahil maging siya ay hindi matensya ang tunay na pagkakataon ng dalawang panig ay sinabi niyang parehong may posibilidad na manalo ang dalawa kaya imposibleng hulaan kung sino ang magwawagi. Paulit-ulit namang umiling si Ruan Hangyo habang iniisip na bagamat itinago ni Li Yunxiao ang kanyang lakas kanina ay nailabas na nito ang 6 na 9th rank artifacts na maaaring ituring na pinakamalalakas niyang alas. Dahil dito ay napaisip siya kung mayroon pa kayang mas makapangyarihang alas si Li Yunxiao kaysa sa 6 na 9th rank artifacts na ipinakita nito. Bahagyang tumawa si Jiang Churan dahil sa simula ay naniwala rin siyang walang laban si Li Yunxiao ngunit ngayong nakikita niya ang tunay nitong kakayahan ay malinaw na napakalaking lakas ang itinatago ng binata kaya tila hindi na magiging kasing dehado ang sitwasyon gaya ng kanilang unang inaasahan. Sa arena naman ay unti-unting napawi ang alikabok at usok bago muling lumitaw ang figure ni Ron Xiang na tila wala namang malubhang pinsala. Binalot ng mga dragon scales ang kanyang itaas na katawan habang isang bakas ng kalupitan ang kumislap sa kanyang mukha. Lalong naging malamig ang kanyang aura dahil malinaw na tuluyan ng nag-alab ang kanyang galit kay Li Yunxiao. Bahagya namang dumilim ang ekspresyon ni Li Yunxiao dahil inaasahan na niyang haharange ng dragon scales no Ron Xiang ang bahagi ng kanyang lightning attack ngunit hindi niya inasahang kakayanin nitong tiisin ang ganoong kalaking pinsala. Dahil doon ay muli siyang bumuo ng hand seal gamit ang dalawang kamay at agad ipinatawag ang Thousand Autumn Tyrant Saber sa kanyang harapan. Isang matalim at nanunuot na ginaw ang patuloy na kumikislap sa kahabaan ng talim ng saber. Nang makita naman ito ni Ruan Hangyo ay muling sumiklab ang pagkagulat sa puso niya dahil isa na naman itong 9th rank artifact. Naramdaman pa niya na mas malakas ito kumpara sa mga naunang 9th rank artifacts na lumitaw kaya naman hindi niya naiwasan na matanong kung isa pa itong pick 9th rank artifact. Hindi niya maiwasang isipin kung nagmula ba si Li Yunxiao sa Thousand Treasure Store o sa Sea of Soul Transformation dahil kahit ang 7 major forces ay hindi madaling makapaglabas ng ganitong karaming napakahahalagang sandata. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng iba pang bagay ay bahagyang pinitik ni Li Yunxiao ang kanyang mga daliri at 4 pang Northern Sky Cold Star Sword ang biglang umangat sa himpapawid. Isang nanunuot na ginaw ang kumalat sa buong paligid habang ang 9 na espada ay sabay-sabay na umalangaw at unti-unting bumuo ng isang malabong formation diagram sa pagitan ni Li Yunxiao. Sa pagkakataong ito ay malinaw na ipinapakita ni Li Yunxiao na tapos na ang pagpapasiklab at oras na para sa totoong labanan. Ganap na natulala ang karamihan at isa-isang napanganga dahil tila wala ng anumang bagay sa mundong ito ang makagugulat pa sa kanila. Maging si Ruan Hangyo ay tila nangangarap na ng gising dahil napagtanto niyang ang pagkakaroon ng ganoong klase ng manugang ay hindi rin pala masama.